What's up? Pupunta tayo ngayon or maya-maya sa PSA, tsaka magpapagawa tayo ng card o magpaparegister tayo sa national ID sa mga junakis ko, kasi ako meron na pero wala pang physical card. Pero yung tatlong anak ko kasi yung nationality nila is British. So kailangan ko silang iparegister dito sa Pilipinas kasi baka magkaroon ng malaking fine. Pero good thing kasi yung dalawa kong anak na Briton, dito sila pinanganak sa Philippines. Kaya pupunta kami doon mamaya-maya. Mauna muna ako doon sa bahay ng mother ko. Kasi yung isa kong anak andoon, bumisita sa mga lolo tsaka lola. Kaya maglalakad tayo na doon. Kasi yung bahay ng mama ko nasa kabilang kanto lang. Papakita ko sa inyo. Nasa kabilang kanto lang talaga siya. Uy, asa mas Hili? Wala. Hili! Hello, Baba! It's mommy! Kiss mama! Kiss mama! Kiss mama! Hug mommy! Hug mommy! Uy! Alright! Dito na kami sa PSA at sa National Turbaloo. Ayan. Ano ka piloy? Ayan. Thank you, Tay. Hailey. Let's go, let's go. Good job, Ellie. So, yun na nga. Natapos na din, pero sa isang anak ko lang yung nagawa nila ng paraan about sa national ID. Kasi yung anak ko na babae, yung pangatlo kong anak, meron na siyang birth certificate na registered na siya doon sa munisipyo. Ngayon, yung bunso kong lalaki, meron siyang birth certificate pero hindi pa pala siya na-register doon sa munisipyo kasi sa Tacloban namin siya dapat iparehisto kasi doon ako nanganak sa ospital ng Tacloban. Ngayon, kailangan namin iparehistro muna bago kami
makakuha ng national ID para sa mga bata. Hindi naman mahirap yung proseso ng pagkuha ng national ID kasi ang kailangan mo lang yun nga, birth certificate, yung sa amin, birth certificate or meron kang ID. Ayun, tapos fill out ka lang ng mga bibigay nila na form. Tapos tatawagin ka na. Tapos after 15 to 20 minutes, maibigay na sa inyo yung for the meantime na ID kasi hindi pa ata ayos ngayon yung yung sa card. Wala pa silang ganun wala pa silang physical card. Actually yung sa akin pa lang yung sa eGov tsaka yung for the meantime na ID yung sa papel. Ngayon sa mga gustong kumuha ng national ID, ito po ay libre, wala po kayong babayaran. At para sa akin, napaka-importante talaga na magkaroon ng national ID kasi wala nang ibang hihingiin pa ng ibang ID kundi kung meron kong national ID, yun na lang ipipresent mo. Kasi ako, nagwo-work ako sa Qatar. Meron kami yung tinatawag na Qatar ID. So, yun na ipipresent namin na ID. Nandun na lahat yung mga bayarin o kung meron mang nandun lahat yung mga nangyayari sa buhay. So, thank you guys for watching. I hope may natutunan konti. This is my first vlog ngayong taon na to. At sana magtuloy-tuloy pa. Thank you guys!